po mga ka-OFW, binabati ko po kayong lahat saan man sa mundo. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Maganda na. And for today's video po, maikli lang to. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung personal ko pong opinion about as an OFW sa United Arab Emirates. Well, to be clear lang po, na-assign po ako sa both, sa Dubai at sa Abu Dhabi. So gusto ko lang pong i-share sa inyo yung experiences ko at yung personal opinion, overall personal opinion ko. Maikli lang po ito. Okay. Wala na po itong patumpik-tumpik pa. Umpisahan po natin sa food kasi napaka-importante po ng food. Yung food po, mabilis naman po kayong makakapag-adjust. Well, it's true po na karamihan Arabic food. Well, mix po siya. May mga Arabic food at marami din pong Filipino. Lalong-lalo na po yung Filipino product. Marami po niyan sa UAE. Kaya kung kayo po ay nagpaplano o nagbabalak maging OFW sa UAE o mag-tour, huwag po kayong mag-alala kasi maraming ini-import na or ina-export na Filipino food from Philippines to UAE po, Dubai man or Abu Dhabi. Meron pong mga sardinas, yung mga favorite po natin. Meron din po yung mga pancit canton, yung mga Lucky Me. Marami po niyan, mga peanut butter. Marami po, hindi po kayo maho-homesick sa food or hindi nyo po mamimiss yung food natin sa Pilipinas kasi po marami po niyan sa UAE. Idagdag ko na lang din po mga ka-OFW, marami din po ditong Filipino restaurant kaya wag po kayong mag-alala. Marami dito Dubai man or Abu Dhabi. So, madako tayo sa transportation. Transportation po, napakadali din po ng transportation dito kasi yung metro po nila ang ganda ng system. Yung bus din po. Yung bus nga po pala on time. Lagi yan on time. Kung hindi man siya on time, minsan nalilate ng 5 minutes pero hanggang mga minutes lang. Hindi siya abot ng 1 hour late. Hindi po ganon. Maganda din po yung bus system dito at saka yung taxi of course. Okay yung facility nila dito about sa transportation. Huwag po kayo mag-alala. About po sa tirahan, accommodation. Sa accommodation naman po, hindi rin po kayo mabuboard kasi karamihan naman po na magiging ka-roommate nyo kung kayo po ay mangungupahan, may mga Filipino din po. At kung may ibang lahi man, and for sure po, makakasundo nyo kasi tayong mga Filipino magagaling po tayong makisama. And sa mga tirahan din po, totoo po yun, according po sa experience ko, according na din po sa aking observation, sa Dubai po, medyo mahal. Sa Abu Dhabi, a little bit cheaper siya. Pero parang mas comfortable. Kasi parang sa Abu Dhabi, mas malalaki po yung space compare sa Dubai. Sa Dubai, medyo may maliliit yung space doon. Tapos, mas mahal. Yun po yung ko, according po sa observation ko, tsaka sa personal ko experience. Next po, ano pa ba? About po sa language. Wala po tayong magiging problema sa language barrier kasi lahat, alam ko po, I believe, lahat po ng Filipino, we can speak po English and hindi naman kailangan ng 100% English with a good accent and good grammar. Kahit po mga 50%, 40% o 60% na pag-i-English, carry na po yan. Depende din po yan kung saan kayo magtatrabaho. Siyempre kung call center po, talagang kailangan nyo doon ng matindihang nosebleed na pag-i-English. Pero kung pag-uusapan po natin in general, kahit po 40% o 60% lang English na alam nyo, okay na po yun. Hindi nyo po kailangan ng 100% fluent. Depende na rin po kung saan kayo mamamasukan. Okay po. And sa work po, syempre depende po kung ano yung work nyo. Doon po yung magbabase. At depende sa position nyo, doon po nakabase ang lahat. So kung ang trabaho nyo po ay medyo maganda ang sahod, okay po ang pamumuhay. Pero kung yung trabaho nyo po ay hindi gaanong sumasapat sa sahod, yun po,
kailangan natin maghigpit sa budget. Pero overall naman po, okay ang sahod at okay ang trabaho. At tungkol naman po sa Ramadan, okay naman po dito pagka Ramadan. Naglalast yung Ramadan nila for 30 days. And yun po, kailangan lang po natin irespeto yung religion nila at saka yung culture. At abat naman po sa pagdadamit, even po na Arab country to, Muslim country, 100%, hindi naman po sila gaano mahigpit. Actually po, ako personally, yung mga sinusuot ko dito, yun yung mga sinusuot ko sa Pilipinas. Mga t-shirt, mga leggings, okay na po yun, nakachinelas, ganun po. Basta po, lagi nyo lang po tandaan, pagka sa public places po, iwasan nyo po magsuot ng mga revealing na damit. Yan po. Pero pag nasa private places naman po kayo, katulad ng hotel, o mga accommodation na party na ginaganap sa mga private rooms, mga celebration, okay lang po yun. Pero halimbawa sa public places po, halimbawa tapos may mga pulis doon, iwasan po natin magsuot ng mga revealing na damit. So yun lang po muna ang aking mga i-share for today's video. Abangan nyo po yung part 2. Gagawan ko po ito ng mas mahabang video for sharing sa aking personal observation at base na rin po sa aking experiences as an OFW sa UAE. Again, ako pa rin po ang inyong lingkod, Magandana, at mabuhay po ang ating mga kababayan at mga ka-OFW saan man sa mundo. Mabuhay!